Ang lindol na tumama alas 7:37 ng umaga ay may lakas na magnitude 7.8. Naganap ito sa karagatan sa labas ng lalawigan ng Sarangani, sa lalim na humigit kumulang 33 kilometro sa ilalim ng dagat Celebes. Kalaunan, tinukoy ng mga seismologist na ang posibleng sanhi ng lindol ay thrust faulting sa isang fault system na nakahanay pahilaga patimog at nakahilig pakanluran malapit sa Cotabato Trench, isa sa mga pinakaaktibong estrukturang ilalim dagat sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bantay mo, anak! Bantay mo, Diate! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod! Tumagilak, tumagilak. Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Pagsabit ng gabi, hindi bababa sa 32 katao ang kumpirmadong nasawi. Mahigit 200 iba pa ang nasugatan, at karamihan sa kanila ay mula sa General Santos City, kung saan naitala ang pinakamaraming pagbagsak ng mga estruktura. 12 katao naman ang opisyal na naiulat na nawawala. Inamin ng mga emergency coordinator na maaaring mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga hindi pa natatagpuan sa mga liblib na lugar. Libu-libong residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan at pansamantalang nanuluyan sa mga evacuation center na itinayo ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang enerhiyang inilabas ng lindol ay mabilis na umakyat mula sa ilalim ng dagat at dumaan sa cross ng Katimugang Mindanao na may matinding mapaniran epekto. Ang bilang ng mga nasawi na nasa 15 lamang sa mga unang oras matapos ang pagyanig ay patuloy na tumaas habang mas maraming lugar ang nararating ng mga rescue team at habang patuloy na ginagamot ng mga pagamutan ang mga sugatan. Lord have mercy, Lord! Lord, usugapon siya, usugapon siya, usugapon, Lord, Lord. Wala ang kadir usag sa stage. Wala na. Wala pa doon sa stage. Pasog kaayo, Lord. Usog kaayo. Pasog kaayo. Usog kaayo. Lord. Pungko sa. Boys! Apo! Boys! Apo! Lord, Lord. pasog kaayo, Iben. Ararararaw. Malawakang pinsalang idinulot ng sakuna at umabot ito sa 4 na administratibong rehiyon. Ang Rehiyon 9, Rehiyon 11, Rehiyon 12 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM ay pawang nag-ulat ng matinding pinsala sa mga kalsada, tulay at iba pang pampublikong infrastruktura. Sa General Santos City lamang, tuluyang gumuho ang isang gusaling kinaroroonan ng isang sangay ng Jollibee at istasyon ng Love Radio, kung saan kumalat ang mga debris sa kalapit na interseksyon. Lord, tabang Lord. Kasan Lord, tabang Lord, Lord. Lord, tabang. Sa bawat malakas na aftershock, muling napapatakbo palabas ng kanilang mga bahay ang mga residente
na nagsisimula pa lamang sanang magsiyasat ng pinsala sa kanilang mga tahanan. Nagbabala ang mga inhinyero at mga eksperto sa kaligtasan ng mga gusali na ang mga estrukturang humina dahil sa pangunahing lindol ay may mataas na panganib na tuluyang bumagsak sa mga susunod pang pagyanig. Pinayuhan nila ang publiko na umiwas sa anumang gusaling may nakikitang bitak o deformasyon. Kasabay nito, naganap din ang banta ng tsunami. Naitala ang mga alon na umabot hanggang 1.44 metro sa mga baybayin ng Sarangani, Sultan Kudarat, Davao Oriental, Zamboanga City at Surigao del Sur. Kita mo na yun, no? Awa, dito! God. Nakapagtala din ang isang hiwalay na donation center. Isang mataas na paaralan sa bayan ng Maasim ang nagtamo ng malubhang pagkasira ng istruktura. Samantala, ang ilang bahagi ng St. Elizabeth Hospital ay lubhang napinsala, kaya kinailangang ilikas ang lahat ng pasyente at gamutin sila sa mga pansamantalang pasilidad sa labas ng hospital. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilVox, ng mahigit 138 aftershocks sapos ang pangunahing lindol. Ang lakas ng mga ito ay mula magnitude 1.3 hanggang 6.7 at ang pinakamalakas na aftershock ay umabot sa magnitude 6.5 na naganap humigit kumulang 2 oras matapos ang unang pagyanig. Oh my goodness! Tsunami yan eh, disado na po. Bilang tugon, itinigil ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang lahat ng operasyon ng mga bangkang pangisda, pampasaherong sasakyang pandagat at iba pang komersyal na sasakyang pandagat sa mga apektadong lugar. Sa hindi bababa sa isang baybaying barangay sa Zamboanga del Sur, nasira ang ilang bahay na nakatayo sa mga tulos dahil sa pagragasa ng tubig. Nanatiling umiiral ang tsunami warning sa loob ng ilang oras bago inanunsyo ng Pacific Tsunami Warning Center na humupa na ang agarang banta, humigit kumulang 5 oras matapos ang lindol. Hindi lamang Pilipinas ang naapektahan ng mga babala, nagpalabas din ng tsunami alerts sa malawakang bahagi ng rehiyon. Nagpatupad ng mga babala ang Ahensya ng Meteorolohiya, Klimatolohiya at Heopisika ng Indonesia para sa Maluku Islands, Sulawesi at Borneo. Dito mga tayo mo sa Sarangani. Kanina daw, hina na kayo. Dahil dyan natin sa tabi ang mga na ito, dinsan. Pat kayo. Sarangani na ito, dali mo na puno kayo. Diba, saka kita rin dong. Tara, patay. Pasok kayo. Say, nagpasok na ito, say. Pasok kayo ko, ano?
Okay na. Di na kakontek pa ng baboy doon. Ding minonoritor ng Japan ang mga paparating na alon sa mga katimugang isla nito. Ang Palau, Taiwan, Papua New Guinea at Malaysia ay isinama rin sa malawakang alert zone na inilabas ng Pacific Tsunami Warning Center. Naitala rin ng mas maliliit na alon hanggang sa katimugang bahagi ng Japan at ilang lugar sa Indonesia na nagpapatunay sa lawak ng enerhiyang pinakawalan sa ilalim ng dagat. Diyos ko, kinansila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga klase sa buong bansa at inatasan ng lahat ng ahensya ng pagtugon sa sakuna na agad na kumilos. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi pa babayaan ng pambansang pamahalaan ang Mindanao. Pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRMC, ang koordinasyon ng mga operasyon sa pagsagip sa mga apektadong lalawigan. Ako nakatayo ay. Tumayo ha. Ang malakas na lindol sa Mindanao ay muling nagpapaalala na ang kalikasan ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ipinakita rin ito ang tibay ng loob, pagkakaisa at katatagan ng mga Pilipino sa harap ng pagsubok. Mula sa mga pamilyang nagsumikap na manatiling ligtas hanggang sa mga komunidad na nagtulungan upang makabangon. Malinaw na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa pagkakaisa at kahandaan. Habang hindi natin alam kung kailan muling tatama ang susunod na lindol, maaari tayong matuto mula sa mga karanasang ito. Ang kaalaman, disiplina at paghahanda ay mananatiling susi upang maprotektahan ang ating sarili at mga mahal sa buhay. Tandaan, ang pagiging handa ay hindi tanda ng takot, kundi tanda ng pagmamahal at responsibilidad sa ating pamilya at komunidad. Kung mahalaga sa iyo ang mga balitang may kinalaman sa panaon at kalamidad, suportahan ang Bagsik ng Panaon sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pag-share ng video na ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na maghatid ng mahahalagang babala, weather updates at mga ulat na makakatulong sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa panunood. Maging alerto, maging handa at magkita tayo sa susunod na ulat.